mga pasyalan sa Hong Kong na namangha ako sa aking first travel abroad. Pinakamaliit man ang Hong Kong Disneyland kumpara sa ibang Disney park sa buong mundo, sa pagiging magical, hindi ito pahuhuli. Ito lang naman ang Disneyland na sumusunod sa Feng Shui principles para happy ka na, uuwing maswerte ka pa. Ang Victoria Peak sa Hong Kong ay may 7 million visitors a year. Dinadagsa ito ng mga turista dahil sa exciting experience na pagsakay sa Peak Tram, isang funicular railway na nag-ooperate mula noong 1888. At kung akala ninyong puro syudad at building ang Hong Kong, mamasyal naman tayo sa probinsya. Ang Shek-O Village. Tahimik. Rugged ang terrain. Dito ko nakilala ang isang Pinay OFW na may pambihirang trabaho. Si Jenny, ang nag-iisang caretaker nitong magarang mansyon na ang may-ari ay nasa London. Kaya ang kasama lang niya dito, ang anak-anakan ng kanyang mga amo, ang asong si Kelso. Provided naman lahat ng kailangan Oo, mo. lahat. Food allowance, lahat-lahat. Yes, sumusobra pa nga yung pagkain. Sumusobra at umaapaw ang good vibes. Kapag nakakapasyal na, nakakakilala pa ng mga lucky OFWs dito sa ating biyaheng Hong Kong. Bakasyonista ka man o OFW, laging exciting ang magpunta sa ibang bansa. Pero bago ka makatapak sa ibang bansa, kailangan mo munang dumaan sa airport immigration. At eto ang experience ni Maritim Aya sa kanyang kwentong immigration. Guys, halos 1 oras ako sa immigration. Grabing experience yun. Actually, naramdaman ko na talaga na parang feeling ko medyo sasablay tayo sa immigration. Kasi bukod sa fresh grad ako, wala pa akong enough documents para isupport yung capacity ko na mag-travel. And at the same time din kasi, hindi ako masyadong knowledgeable pa sa kung paano yung kalakaran sa traveling. Bakit nagka-problema? Nung second interview ko na, ang talagang hinanap lang sa akin is yung capacity ko talaga na meron akong source of income. So what happened? Paano ba namin naayos? So first and foremost, proud ako sa sarili ko, kuya, actually, kasi I remained calm. Nung nandun ako sa merong cubicle nung immigration officer na second interview, meron siyang maliit na prayer doon. Nakalagay, prayer for stress. So, Sakto. nung time na yon, habang nag-uusap-usap sila, pray lang ako. Tapos, nung umupo na si Miss Immigration Officer na kumausap sa akin, sabi niya, ma'am, pakibilisan na po yung pag-fill up kasi lilipad na ho kayo. So parang doon na gumaan yung loob ko na, okay, sige, for formality lang din talaga siguro nakausapin nila ako. They just need like proof or certain, like to a certain extent, kailangan lang nila i-stretch out yung conversation para masabi na nagsabi ako ng totoo and yung documents ko to support. Dumating na sa point na sinabi ko, ma'am, writer po ako, baka po gusto nyong, basahin na lang din yung works ko as proof. Right. So, inopen ko yung phone ko, yung Google Docs, pinakita ko sa kanya yung mga shows na mga sinulat ko. So doon, binasa niya, sabi niya, okay, sige. So from there, nag-start na kami formally ng interview. Lahat ng basic information from family to educational attainment, yung kung kailan ka gumraduate, anong course mo, lahat. And kung magkano yung laman mo sa bank, yun, tinanong din sa akin yun talaga. So syempre, hinanapan din ako ng itinerary, sinong mga kasama mo, sinong closest mo dito, sinong kasama mo sa hotel, anong gagawin niyo rito. Yung nakaramdam na ako ng kalma nung sinabi sa akin na, next time ma'am, kapag nag-travel kayo, eto yung mga kailangan na requirements kapag government employee ka. Kapag contractual, ito ang kailangan. Kapag regular ka na, ito naman ang kailangan. Para kapag nag-travel ka ulit, dun pa lang sa first part ng immigration, okay ka na. Hindi mo na kailangan magsalang pa for second interview. Nakalusot si Maritim Aya sa immigration. Pero ang kanyang maleta, hindi nakalusot sa matinding inspeksyon. Nag-check-in ako ng baggage ko, ng maleta ko, nang walang cling wrap yung yung Maleta. bagahe ko. Nung kinuha niya yung maleta ko, hindi ko siya namukaan. Kasi sabi ko, maleta ko ba to?
naka-cling wrap, nakabalot siya ng cling wrap. Pero May plastic, in short, yung na- cling wrap na plastic sa Yes. baggage. Sabi ko, bakit mayroon siyang cling wrap? Tapos, chinek naman yung name, ay, akin. So, kinuha na, binuhat na. Sabi ko, okay, baka naman nagmagandang loob lang sila na lagyan ng Luggage, cling wrap yes. yung luggage ko, ganyan. Pagbukas ko sa hotel, tinanggal ko yung cling wrap. Bumuka yung Yung bomba. luggage ko. Kumalat yung gamit. Sabi ko, hala, ano nangyari? Tapos nakita namin, sira yung Nasira. locks. Higit sa mga naging challenges na pinagdaanan ni Maritim Aya, mas lalo niyang na-appreciate ang kanyang ama sa pakikasalamuha namin sa mga OFWs sa Hong Kong. Bilang isang bata na lumaki rin na yung father ko, nag-OFW Alam mo din, yan. diba? Parang dito natin natutunan or nakita na iba-iba ang forma ng pagmamahal. Totoo yan. Totoo Diba? yan. There are different kinds Totoo yan. or types or forms of love. Totoo yan. Na hindi lang siya sa salita, hindi lang siya sa pagbibigay ng regalo, Regalo. pero sa sakripisyo din. Yes. Yes. Kaya isang patunay talaga yung mga magulang natin na nagsasakripisyo po sa ibang bansa para lang mabigay yung needs, bukod sa needs, yung wants Yes. ng mga pamilya Yes. na naiwan sa Pilipinas. Kaya naman, isa rin siguro sa gusto ko itagdag ko yan sa natutunan ko is yung being grateful. Grateful kami sa lahat ng mga ama na nasa ibang bansa ngayong Father's Day. Magbabalik pa ang CIA with BA sa Hong Kong. Cayetano in action with Boy Abunda would like to thank Ensaymada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. 7. Visit at B6, Bonifacio High Street, BGC, Taguig.